sabi ko, ba't ganito na ba talaga kahigpit sa Canada? Talagang ayaw na nilang magpapunta ng mga international students. So, sabi ko, this is the train station, guys. Minsan naisip ko, sana may mga tinda man lang na hot choco dito para kung giniginaw ka, makapagpainit-init ka. So, tahimik lang yung kanilang train station at walang masyadong tao. Unless kung doon tayo sa downtown, maraming mga nakatambay doon ng mga homeless. Tas minsan madumi yung mga ganitong mga shed. Pero dito sa area na to, so far, medyo madumi din, pero minsan may mga homeless din dito. Pero ngayon, medyo madumi siya. Parating yung train natin. 1C. Pag 1C, ibig sabihin, maikli lang to. Kaya dun tayo sa bandang unahan, guys. Kasi, maikli lang yung train pag 1C nakalagay. Pag 2C, mahaba. So, ayan, naabot ako sa dulo. Hi guys! Welcome back to Jill in Cannes. So for today's video guys ay pag-uusapan pa rin natin yung mga international students na gustong maging international students dito sa Canada. At alam nga natin na may mga paghihigpit po talagang ginagawa ngayon ang Canada na hindi lang sa mga international students, even for the temporary resident visa applications, yung mga work permit applications. So, lahat po ay affected po talaga ngayon sa mga changes na ginagawa ng Canada dahil nga gusto nilang balansehin or stabilize yung population growth, yung i-balance nila yung mga resources na meron dito. Or na-share ko noon sa ibang vlog ko na currently sa Canada, yung mga issues like the mga healthcare problems na may long wait lines at ganun din yung mga housing rental na tumataas yung presyo po dito. At eto nga guys, gusto kong i-share sa inyo dahil kayo po ba ay naghahanda or nagpaplanong pumunta ng Canada bilang international student? So, siguro po sa panahon ngayon, kailangan po natin pag-isipang mabuti kung ito ba talaga yung gusto nating gawin. And I know na it can be very risky sa panahon po na ito. Although sinabi nila na yung may mga changes sa mga requirements, pero even if we comply sa mga requirements na to, minsan they can still
give us refusals or rejections dito sa ating application for international students. So, hindi po ako immigration consultant or an agent ng mga pupunta dito sa Canada, but nagkaroon po ako ng opportunity to help yung aking pinsan in preparation for her application dito sa Canada. However, hindi naman po ako yung totally tumulong. Nagtatanong lang siya ng pasulpot-sulpot, no? Hindi talaga yung pinaka-detail kasi meron din po siyang agent na kinakausap. So, konti lang yung mga tanong niya sa akin, and besides, siya po ay single at nasa 30 or yeah, parang ganon ang age niya. So, magkaiba yung situation namin. However, yung aking application before ay DIY po ang ginawa ko. So, ang ginawa ko po ay nag-research po ako sa mga Facebook groups. Nagbasa ako ng madami. Tinignan ko yung mga sample letters sa pag-apply dito sa Canada at yung mga documents din na kailangang isubmit. Ayan. So, ito na nga ang naging result ng kanyang application. And, ayun, so, sad to say, ay na-refuse po ang kanyang application for international student dito sa Canada. And then, tinanong ko nga kung nasunod ba niya yung mga requirements na kailangan dito sa Canada, yung sinasabi ng IRCC. Ang sagot naman niya ay nasunod naman niya dahil ang grounds for refusal ay, ang sinabi po sa kanya, are your assets and financial situation are insufficient to support the stated purpose of travel for yourself. And ayun nga, so sabi ko, nasunod mo ba yung financial requirements at kung may mga assets ka ba? Although, hindi ko talaga nakukuha yung kumpletong answer from her. But, ang sabi lang niya, kailangan nga lang niya 1.5 million. Pero, ang nilagay niya ay mas higher pa doon. So, nagdagdag pa siya para syempre, di ba, mas maganda nga po yun. Subalit, ganun pa din yung naging refusal sa kanya. However, hindi ko nga alam kung ano yung overall or yung pinaka-detail detalye ng mga or specifics ng mga financial niya doon, no, presentation niya sa kanyang statement of purpose or yung mga bank statement ba. So hindi ko naman alam kung ano yung pinaka nilagay niya doon since wala akong nakitang any document or mga papers or any explanation, basta yun lang yung sinabi niya sa akin. Kaya, sabi ko naman, ayusin mo lang ang pwede natin gawin dito ay ayusin lang niya yung kailangang ayusin. Example, sa financial and asset, i-check mo kung ano yung, saan kang part nagkulang. Meron bang mali na na-mention? So, since sobra naman yung financial na present niya, ano kaya yung pwede niyang ayusin doon? So, it could be she could have added siguro more assets doon. Like, kung merong mga ibang property at dagdagan niya ng supporting details. Yan. So, marami pang pwedeng gawin, and I think ang isa din na kailangan gawin niya ay pagkaroon din siya ng consultation with other resources, like siguro sa Facebook group. Pwede ka naman magpa-anonymous doon kung gusto mo magtanong tapos ayaw mong malaman kung sino ka doon. At isa pang sabi niya, sabi ko, mag-re-apply ka lang. Wala namang problema doon, basta naayos mo yan. Anytime you can reapply. Tapos ang sabi niya sa akin, hindi pa daw siya pwedeng mag-reapply after 5 years pa. So, nagulat ako doon, guys, na 5 years. So, sabi ko, isend mo sa akin yung, sabi niya kasi meron daw click the link. Tapos, sa link na yon nakalagay daw na 5 years. Tapos sabi ko, isend mo nga sa akin yung link na yon kung saan nagsasabi na after 5 years ka pa pwedeng mag-apply dito sa Canada. So,
sabi ko, ba't ganito na ba talaga kahigpit sa Canada? Talagang ayaw na nilang magpapunta ng mga international students. So, sabi ko, isend mo yung link. And then, sinend niya yung link sa akin. Tapos, nung pagbasa ko, ayun. So, hindi naman sinasabi na siya yon. Kasi hindi naman yun yung grounds of refusal niya. Dahil nga financial and assets na yung grounds of refusal niya. Sinabi dito na magiging banned ka na nun kung after 5 years ka pa mag-a-apply. So, ang link na ito ay sinasabi dito na your letter refers to misrepresentation. So, you will see the words inadmissible for misrepresentation in the last sentence of your decision letter if misrepresentation is the reason given to you. And dito sa baba, you're not allowed to enter Canada for at least 5 years. You should wait to apply again until 5 years from the date of the letter. So, I think guys, siguro dahil sa parang, alam nyo yon, pag nakita nyo yung merong negative na dumating sa inyo, parang hindi mo na ma-absorb o maintindihan yung mga ibang mini-mention doon sa letter. Siguro hindi niya na nakita na para sa mga misrepresentation yung issue dito. So, hindi naman yun yung kanya, pero akala niya yon. So, parang nagulat din ako na bakit ganito. Ayan, so na-clear namin yon na hindi nga ito ay applicable sa kanya. So, anytime ay pwede pa rin siyang mag-reapply dito sa Canada as long as ma-answer niya or maayos niya yung grounds for refusal, which is the financial and the asset na nire-require. So, kung ano man yon ay hindi ko alam kung ano yung mga pinaka-details ng kanyang assets and financial, no? But kung siguro ko kung bibigyan niya ako ng opportunity to look doon, then maybe I can give suggestions to her. Ayan, so sa ngayon hindi ko pa nakakausap dahil hindi pa kumpleto yung aming chat, sa chat lang. Ayun, sinabi ko naman kung gusto niyang ipakita sa akin yung mga details nun. Especially din guys, hindi lang yung financial and assets. Kailangan din, kadugtong din ito ay yung home ties. Kasi the assets can become our home ties na magiging strong yung ating documentation or letter of statement of purpose, no? Dahil the home ties, alam ng Canada na meron pa tayong babalikan dito sa Philippines. Kaya importante nga na yung home ties, example, yung mga property, even if it's not in your name, pwede rin naman yun as long as meron kayong affidavit of yung notarized, no? Kahit hindi notarized, actually, pwede din naman. But, to be sure, gawin natin yung pinaka mafe-feel na secure yung Canada sa atin and make sure na the Canada will feel confident sa ating application that we will not be a burden to the government of Canada, that we can provide for ourselves, that we will not rely sa part-time job natin dito sa Canada dahil meron tayong enough fund for ourselves. Especially kung single or kung may family, dapat nga mas malaki yung ating pwedeng dalhin. At aside from that, ay meron pa tayong mga extra support. So, kung single siya, syempre nandun pa yung parents niya to support her. Tapos yung extended family who may, kung sino man yung nandoon. Sinend ko rin sa kanya yung news, no, na yung mga visas ngayon ay talagang mahigpit na dito sa Canada. Yung mga affected dito sa mga rejections nga ng Canada ay yung mga visitor visa, student permit, at yung mga work permits. So, most likely talagang mataas po ngayong 2025 yung mga refusals ng Canada. So, dahil nga gusto nilang stabilize yung economy, yung population group, and the resources na meron dito. At ano yung pwede nyong gawin dito, guys? So, pag-isipan yung more than twice, not just thrice, not just four, more than, pag-isipan nyo guys kung ano talaga yung
kung willing ba talaga kayong mag-risk na pumunta dito sa Canada. If you are taking 1 year study, ibig sabihin 1 year PGWP lang yon. At kung hindi kayo masteral nga, ay limited lang talaga yung magiging opportunities nyo dito sa Canada. And especially, dapat pag dumating kayo dito ay meron kayong mga work experience back in the Philippines to add to your credentials, to your points pagdating na ng PR application, kasi mataas po talaga yung mga points na kailangan i-reach ngayon. Hi! She's here! A few moments later. So, pag-isipan nyo pong mabuti kung willing po talaga kayong i-risk yun, dahil marami tayong talagang kailangang i-invest. Yung time, yung effort, yung resources, lahat may invest natin. So, kailangan maging willing tayo to risk yun. Pero, pag-aralan po talaga natin mabuti ano yung timpla ng panahon ngayon. Because time has changed dito sa Canada. Marami silang gustong ayusin, marami silang backlog na trabaho, marami silang gustong i-achieve dito sa Canada para maging mas maunlad yung ekonomiya. Kung itutuloy nyo yung plano ninyo, be sure to check the documentation well, at yung statement of purpose talagang sobrang close to perfection talaga yan, guys. Dahil nga sa mas mahigpit na ngayon ang Canada. So, minsan, even the smallest lang na mahanap nila ay it might be ground for refusal. So, talagang i-double check natin yung mga documents natin. If we need to consult more people, ang ginawa ko noon, guys, nung gumawa ko ng statement of purpose, ay hindi lang sa isang tao ko pinabasa ito. Minsan kahit na hindi nila naintindihan anong mga pinaggagawa ko doon. Pero along the process kasi kinikwento ko ano yung pinagdadaanan ko habang ginagawa ko yung statement of purpose. So, they will get to know what is or what should be the content ng aking statement of purpose. So, I think nakakatulong din ito kahit hindi nila masyadong naintindihan dahil wala naman sila sa position natin. Tayo naman yung nakakaalam ng mga proseso, yung pagre-research natin, tayo din nakakaalam niyan. Pero, at least we can get a feedback from those people. At ganun din, yung mga Facebook groups, it would be very helpful kung tayo ay pwede tayong mag-ask ng questions, ng suggestions, ng comments from them. Ay big help po yan. And lastly, masasabi ko din, we can look for other options. If you would like to come here, ituloy pa rin yung Canadian dream. Ano ba yung other options? Like ngayon, kung na-refuse ka or second time, third time, na-refuse ka pa din, then siguro it might not be the best time to come here to Canada. Pwede nating kunin yung option na mag-caregiver pathway, mag-aral na tayo sa Philippines dahil 2027 pa naman mag-open yung outside Canada, and then we have time to gain that experience papunta dito sa Canada. Or other options, meron pang ibang bansa na nag-open ngayon like the Finland, the UK, Japan. So, pero depende yon sa inyong background, kung nasa education kayo, kung caregiver, or nasa construction. So, yung mga ibang bansa ay nag-open na sila ngayon dahil syempre, hindi lang naman Canada yung nangangailangan ng more people in their country. So, let us look into other options at wag po tayo mawawala ng pag-asa kasi hindi lang talaga Canada ang nangangailangan dito. So, kung sa tingin natin hindi masyadong open yung Canada ngayon, we can go to other countries na open din naman. And when they say they are open, they are there to help sa mga move-in. So, nakita ko din yung UK, the Scotland ay nag-open for teachers. So, yan. Tingnan nyo guys yon yung sa Finland, yan. So, madami nag-open ngayon na other countries aside from Canada. So, yun lang guys. At kung meron pa kayong mga comments and suggestions, please don't forget to like and subscribe to my channel. And I hope na nakatulong ang video na ito sa mga gusto mag-apply dito sa Canada bilang international student. If you would still be pursuing Canada
It's your choice. So, sa inyo na po yan. Nasa inyong mga kamay ang inyong pagpili. At, ganun din pala, gusto ko i-shoutout ang aking pinsan na si Gerald Angeles. So, nasa Ontario siya, Canada. At siya rin ay naging international student at 1 year study, 1 year PGWP at PR within that. Bago ma-expire yung kanyang PR. So, that was, siya yung nauna sa akin na dumating dito sa Canada. At sabi ko sa kanya, susunod ako sa'yo. So, sumunod ako pero after a year pa yata ako sumunod, or after a year or 2 ako sumunod kasi syempre, we are big family. Nanghina ako sa mga requirements na napakadami. Ayun, so congratulations sa'yo at thank you for watching my video. Kung meron kayong comments and suggestions, kung paano natin matutulungan yung mga gustong pumunta sa Canada, dapat pa ba sila pumunta dito, or ano sa tingin nyo? Let's look at other options. Marami pang options dyan, guys. So, pero kung gusto nyo talaga, then go for it. And samahan natin ng matinding dasal. Yun lang, guys. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!